Pero kapag hindi, wala kayo maipaliwanag na maayos na guidelines na para mapaayos yung takbo ng inyong boss Ironman, then ako mismo ipupush ko stop to. Kasi nag-hearing sa Congress, Mr. Chair, wala nangyari. After na mag-hearing, the following year, may namatay. O di parang nagmukhang ginawa niyo mukhang kengkoy ang Congress. Pero I would not allow na itong Senado gagawin yung kengkoy for the second time. Hindi ako papayag. Kung nagawa niyong kengkoy ang Congress, hindi niyo nirespeto, hindi ako papayag na gagawin niyo sa Senado. Na nag-hearing tayo and then next year, may mamamatay ulit. Mananagot ang LTO, HPG, DOTR. Maniwala kayo sa hindi. So kung gusto niyo magpagpatuloy ito, dapat walang mag-violate ng traffic. Walang mamatay, walang masugatan. Walang maging abala sa kalye. Kasi nakakaabala sila, Mr. Chair. Ang dami nila, libo-libo. Eh kung gusto niyo, mag-arkila kayo ng isang farm, 20 hectares na farm, doon kayo mag-ikot-ikot. No problem. Magbanggaan kayo for all I care. Ito pa ang masaklap eh. Ito mga taga-LTO at saka HPG, imbis na kayo ay gagawa ng paraan na wala masusuway na batas trapiko, sumasama kayo. Kasama kayo sa mga miyembro. Kasama sila sa mga paligsahan. Marami sa kanila. Marami sa inyo. Malaman-laman ko LTO, palilintikan kayo sa akin. Saka isa pa, Mr. Chair, ang masakit dito, may mga kasama pang mga politiko. Kaya kasama mga taga-LGU. Paano ba naman maayos itong problema dito sa boss, tawag ito? Ironman. Kung mismo mga politiko kinukonsinti ito, kung mismo mga taga-HPG, taga-LTO, taga-TOTR kinukonsinti ito sa ngalan ng makakalap ng boto pagdating ng eleksyon. Reckless, stupid, tad ng violations. Endurance ride lang daw. Pero obvious na ginagawang karera. Sa kabila ng pagdinig ng House noong 2024 tungkol sa issue ng Boss Ironman Challenge, ganito pa rin ang mga nangyari sa nakaraang linggo sa Mindanao. Kasi Mr. Chair, nag-post ako sa Facebook account ko na magkakaroon tayo ng hearing tungkol dito. May mga nagsabi, hearing na naman? Nagkaroon ng hearing sa Kongreso hindi niyo pa rin mabuwag-buwag yan. Marami mga nag-react, marami mga netizen ng galit. Huwag na lang kayo mag-hearing. Hindi niyo wala rin kayo magagawang paraan dyan kasi mga politiko kasama Kasi LTO kasama, HPG kasama Let's show to the people na may magagawa tayo this time around, Mr. Chair. Kasi nakaka-insulto, nag-hearing sa Congress, wala nangyari, may namatay pa rin. Ngayon mag-hearing tayo and then next year may mamatay ulit. Para tayong mga kengkoy dito ng dalawa. Para tayong itong committee natin, para mga kengkoy. Let's do something na hindi na dapat maulit to, Mr. Chair. I don't know kung ipagpatuloy ba, kapag pinagpatuloy, ano mga gagawin sigurong mga palatuntunan na para masiguro wala namang mamatay. Pero for me, let's study it hard kung dapat ba ipagpatuloy to o hindi. In the first place, there should not be a race. Our public roads are shared spaces not meant to satisfy one's own adrenaline rush. Magpapayabangan kayo ng motosiklo at ang galing sa pagpapatakbo na hindi kayo nakakaabala ng tao. If the goal is to stage an endurance race, then do it in a contained environment. Huwag sa open na highway at kalye na kung saan marami mga sasakyan, pedestrians, motorista na madadamay sa inyong pagmamayabangan, sa inyong kayabangan. Boss organizers also promised that they will implement reforms in the conduct of the event. Pero gusto ko malaman kung meron bang proper rider skills assessment at nagkakaroon ba ng sufficient background check on every rider's physical and mental fitness. Kung sa running events at triathlon nga kailangan ng medical clearance ang mga participants, bakit hindi ito ipatupad sa mapanganib na Boss Ironman? Dapat mayroon ding close coordination ng LTO, PNP, LGUs at ng boss organizers. Siguraduhin may permits at may proper route assessments. Finally, dapat may transparency reports na pinapakita ang boss organizers sa mga participants. Saan napupunta ang pera na nililikom at totoo ba talagang para sa charity ito? Milyon-milyon ang nililikom ng Boss Ironman at ang nakikita ko sa post sa kanilang page,
barya-barya lang. Nagbibigay ng isang maliit na supot sa mga estudyante na kayang gawin to ng RTIA araw-araw nang hindi ako naghingi ng pera kanino man. Ayan oh. Ayan. Yan bang 20 million? Yan bang 15 million? Yan na magbibigay sa mga estudyante, yan bang charity? Isang supot ng halaga, wala pa sigurong 200? Yan ba? Sus Mariosep. Yan bang kapalit ng buhay ng maraming taong namatay? Yan bang kapalit na magkaroon ng maraming aksidente sa kalye? Yan bang kapalit para magkaroon ng maraming nagbabiolate ng traffic? Kung hindi natin may papatupad ang mga stricter guidelines na ito, we should stop and ban this activity. Pasensya na dun sa dalawa nandito ngayon. I'm doing this because I'm sick and tired of being sick and tired. Matagal na ito. Salamat ka, Mr. Chair, at inopen mo ito. Marami nang puput sa programa ko, nagme-message sa akin, talagang they want it stop. Kasi may namamatay. Pero kung wala sana mga namatay, wala sana mga aksidente, nobody cares. They will even welcome it. I myself, wini-welcome ko. Turismo, why not? Charity, of course, kahit na barya-barya ang binibigay nyo, okay lang sa akin. Pag walang namamatay, kaso maraming namamatay at saka ang reklamo, Mr. Chair, ng mga regular na mga motorista, pag kami hinuhuli, tinitikitan, pero pag yung boss Ironman, red light yan, talagang susuwungin nila. Wala silang ticket, walang huli. Pero pag kaming regular motorista, kaming tricycle driver na mamasada, gusto namin kumita, nagbeating the red light kami, huli. Pero pag boss Ironman, sige lang ng sige, red light, binabastos. That's unfair. Dahil ba boss Ironman, nag-organize kayo ng samahan ng mga paligsahan, libre na kayo sa ticket? Hindi dapat. So kung gusto niyo magpagpatuloy ito, dapat walang mag-violate ng traffic. Walang mamatay, walang masukatan. Walang maging abala sa kalye. Kasi nakakaabala sila, Mr. Chair. Ang dami nila, libo-libo. Kung gusto niyo, diyan kay Soloneta, mag-ikot-ikot kayo for all we care. Sa isang, mag-arkila kayo ng isang farm, 20 hectares na farm, doon kayo mag-ikot-ikot. No problem. Magbanggaan kayo for all I care. Pero sa oras na lumabas kayo sa kalye at maraming namatay, maraming nasusugatan at nag-violate kayo ng traffic, no can do. Nakakainis na yan. I'm sick and tired of being sick and tired. It's been a long time, Mr. Chair. Buti nga, nagkaroon tayo ng hearing ganito, na people come to me. They've been complaining. Boss, bakit ganoon? Even mga tricycle drivers, pag kami nag-violate ng traffic rules and regulations, kapag kami nag-beating the red light, tinitikita kami ng traffic enforcers, kinukutongan pa kami. May kasama pang batok. Pero pag itong boss Ironman, garapalan, beating the red light, okay lang. Nandiyan pa yung HPG, nandiyan pa LTO, nakatungangan, nakakursumano, paano? Wag kakasama LTO at saka HPG. Doon sa nagpa-register. This is stupidity. Totoo to. It has to be stopped. Or, kung ayaw nyo mapastop, gawa kayo ng paraan na sumunod kayo sa batas trapiko. Hindi kayo above the law. Dapat wala na mamatay. Now, kung gusto na papatuloy, paliwanag sila, Mr. Chair, sa this committee, ano yung mga safeguards gagawin nila, mga guidelines sa kanilang mga members, na para hindi na maulit itong mga aksidente, itong mga bala sa kalye, itong mga pag-violate sa batas, etc., etc. Otherwise, kung hindi na ma-explain na maayos, I would recommend sa LTO, HPG, DOTR, ipatigil. Hindi nyo patigil, kayo, malindikan sa akin pagdating sa committee ko, sa public services. Malilintikan kayo, DOTR. Unless kung magpaliwanag sila at magandang paliwanag at sumang-ayon si Mr. Chair. Kasi tama nga yung sinabi ng marami, Mr. Chair. Dapat may screening doon sa mga rider. Saka dapat may disiplina. Saka dapat hindi nagbabiolate ng traffic rules and regulations. Sa pagmamadali kasi dapat walang contest, dapat walang premyo, etc. Pag sama-samahin yun, nagmamadali, ayun, nagkaka-aksidente, kita nyo naman, hindi kayo pwede magsinungaling. Ayun, may video, provide sa akin yan. Ang dami aksidente, tapos sabihin nyo, wala namatay na bata. Meron, 7 years old. PNP, provide nyo sa committee na ito, yung 7 years old bata namatay. Kasi dinideny nila meron. So, yan lang, Mr. Chair, paalala ko lang sa inyo na ngayon, pwede kang habulin ng mga nadisgrasya, ng mga nasira. Ipapaalam ko to sa buong Pilipinas na para yung gustong sampa ng kaso sa inyo, magsampa sila, tutulungan ko.